Ang mga taong may problema sa'yo, hindi laging nagsasabi ng diretso. Pero may mga palihim silang ugali na makikita mo at hindi mo na kailangang magtaka kung bakit sila parang iba. Kung gusto mong malaman kung paano mo matutukoy ang mga subtle signs na may issue sila sa'yo, huwag palampasin ang video na ito. Tatalakayin natin ang 8 kakaibang ugali na kadalasang nagpapakita na may hindi pagkakasunduan na baka hindi mo pa namamalayan. Number 1. Iba ang tono ng boses nila kapag ikaw ang kausap. Isa sa mga pinakamadaling mapansin, ngunit madalas hindi kinikilala, ay ang pagbabago ng tono ng boses ng isang tao kapag ikaw na ang kausap. Hindi ito palaging halata o obvious, ngunit kung ikaw ay mapanuri, mapapansin mong may kakaibang shift sa kanilang boses. Kung dati, ang tono nila ay normal, magaan o friendly kapag nakikipag-usap sa'yo, pero ngayon, parang may pagkamatigas, malamig o may distansya. Maaaring may hindi pagkakaintindihan o problema na hindi nila kayang ipahayag ng diretsyo. Minsan, iniisip natin na baka wala lang sa mood ang isang tao o baka abala lang sila. Pero kung paulit-ulit at ikaw lang ang tinatrato ng ganito, may posibilidad na may nararamdaman silang hindi mo alam. Ang pagbabago ng tono ng boses ay isang subtle na paraan ng pagpapakita ng hindi pagkakasundo o hindi pagkakakilanlan sa kasalukuyan. Ang tono ng boses ay hindi lang simpleng tunog. Ito ay may malalim na epekto sa ating emosyon at kung paano natin tinatanggap ang mensahe. Kapag ang isang tao ay nagiging malamig o may pagkakaiba sa tono kapag ikaw ang kausap, maaaring nagpapakita ito ng hindi nila pagpapakita ng tunay na nararamdaman. Marahil ay may galit, sama ng loob o hinanakit silang naiipon na hindi nila kayang ipahayag ng harapan. Kaya't ginagamit nila ang tono ng boses bilang paraan ng indirect communication. Dahil dito, natural lang na magduda at magtanong, bakit ako lang? Bakit sa akin nila ito ginagawa? Ang pag-obserba sa kanilang tono ng boses ay isang paraan para malaman mo kung may hindi pagkakasunduan na dapat harapin o i-resolve. Lalo na kung alam mong hindi ito ganito noon, baka ito nang palatandaan na may mga bagay na kailangang pag-usapan. Tandaan na ang pagbabago sa tono ng boses ay hindi palaging malaki o halata. Minsan, ito ay sobrang subtle na hindi mo agad matutukoy. Kaya kailangan mong maging sensitibo at aware sa mga ganitong bagay. Ang mga ganitong nuances ay nagbibigay ng hint na may hindi pagkakaintindihan na dapat ayusin kung nais mong mapanatili ang magandang relasyon o pagkakaibigan. Number 2. Hindi ka nila sinasali sa mga plano o activities. Isa sa mga pinakamasakit pero kadalasang hindi lantaran na senyales na may problema sila sa'yo ay kapag hindi ka na nila isinasama sa mga plano, activities o simpleng bonding moments. Hindi ito laging sinasabi ng diretsyo, pero mararamdaman mo. Dati, ikaw ang isa sa unang iniisip kapag may lakad o event. Pero ngayon, parang hindi ka na bahagi ng inner circle nila. Yung mga pagkakataong sanay automatic ang kasali, bigla na lang nagiging awkward at parang hindi ka na nila naiisip o sinasadyang kalimutan. Hindi man nila iparamdam ng harapan, mararamdaman mo yung distansya. Yung mga plano na dati excited nilang sinishare sa'yo, ngayon ay malalaman mo na lang sa iba o sa social media. Ang dating openness at kasabikan napalitan ng tahimik na paglayo. Hindi na nila nakikita ang presensya mo bilang mahalaga o kinakailangan sa mga pagkakataon na masaya o importante para sa kanila. Ito ay isang uri ng silent message. Hindi sila umaamin, hindi sila direktang nagsasalita. Pero sa kilos nila, pinaparamdam nilang may pagbabago. Ang hindi pagsali sa'yo ay isang paraan nila para magtakda ng emotional boundary. Isang hindi nakikitang pader na unti-unting itinatayo para ipakita na may iniinda sila laban sa'yo. O kaya naman, ay hindi na nila komportabling makihalubilo katulad ng dati. At ang mas mabigat dito, dahil ginagawa nila ito ng hindi nagsasalita, nagiging palaisipan tuloy sa'yo kung ikaw ba ang may nagawang mali o sadyang nagbago lang ang dynamics ng relasyon ninyo. Yung dating natural at walang effort na samahan, ngayon ay parang kailangan mo pang magtanong kung welcome ka pa ba. Lumilikha ito ng confusion, insecurity at minsan self-doubt sa'yo dahil hindi malinaw ang dahilan pero ramdam na ramdam mo ang pag-iwas. Ang hindi pagsama sa mga plano
ay hindi lang simpleng paglimot. Madalas ito ay intentional, isang paraan ng pagpaparamdam na gusto nilang i-minimize ang koneksyon ninyo o kaya hindi nila nais makasama ka sa mga espesyal na sandali ng buhay nila. Hindi mo man ito agad maintindihan o tanggapin, pero ang totoo, ang hindi ka isinasama ay isang malinaw na anyo ng pagdistansya. Isang tahimik pero matinding indikasyon na may issue sila sa'yo na hindi nila kayang idaan sa maayos na usapan. Number 3, madalas silang magbigay ng passive-aggressive na komento. Kapag may problema ang isang tao sa'yo, pero ayaw nila itong direktang sabihin, madalas nilang ginagamit ang passive-aggressive na paraan ng pagpapahayag. Hindi sila lantaran na nagagalit o nagsasabi ng sama ng loob. Imbis na maging direkta, dinadaan nila ito sa mga komentong may halong biro, pambabara o patama. Sa unang tingin, parang simple lang o nakakatawa. Pero kung mararamdaman mo ang tono at bigat ng mensahe, alam mong hindi ito inosente. Ang passive-aggressive behavior ay isang paraan ng pagpaparamdam ng hinaing o galit nang hindi hayagang kinukumpronta ang tao. Kumbaga, gusto nilang iparating ang nararamdaman nila pero hindi nila kayang sabihin ng diretsahan. Kaya idinadaan nila sa mga salitang may kasamang tusok, sarcasm o manipis na pagpuna. At kadalasan, pagkatapos ng ganoong komento, kumikilos pa sila na parang wala lang o parang ikaw pa ang OA kung maapektuhan ka. Nakaka-relate dito ang maraming tao dahil siguro minsan din sa takot nating makasakit o magmukhang masama, mas pinipili nating magpahiwatig kaysa magsalita ng harapan. Pero ang problema, ang passive-aggressive na ugali ay nagdudulot ng mas malaking distansya at hindi pagkakaintindihan. Hindi nyo tinutulungan maresolba ang anumang issue. Sa halip, lalo nitong pinapalalim ang sama ng loob. Kaya kapag mapapansin mong may taong madalas magbitaw ng mga pabirong salita na may kargang patama o yung mga komento na nakangiti sa labas pero nakakaramdam ka ng saksak sa loob, malaking posibilidad na may kinikimkim silang hinaing sayo na hindi nila mailabas sa tamang paraan. At kadalasan, kung hindi ito mapapansin o matutugunan, unti-unti nitong sisirain ang relasyon nyo kahit paanong pagpapanggap na okay lang ang ginagawa ninyo sa ibabaw. Number 4, hindi nila pinapansin ang mga achievement mo. Isa sa pinakamalinaw pero madalas hindi agad napapansin na senyales na may problema sila sa'yo ay kapag hindi nila binibigyan ng pansin ang mga tagumpay mo. Hindi dahil hindi nila alam o hindi nila narinig, kundi dahil pinipili nilang baliwalain ito. Sa isang normal na relasyon, mapakaibigan, katrabaho o kapamilya man, natural sa tao ang makaramdam ng tuwa kapag may magandang nangyayari sa iba, lalo na kung malapit sa kanila. Pero kapag may nakatagong inggit, galit o tampo ang isang tao sa'yo, nawawala yung genuine na kasiyahan para sa'yo. Makikita mo ito sa paraan ng reaksyon nila o kadalasan sa kawalan ng reaksyon. Hindi sila nagko-congratulate, hindi sila nagtatanong tungkol sa kwento ng tagumpay mo, hindi sila nagpapakita ng interes, para bang hindi ka nila narinig. Hindi nila binibigyang halaga ang effort mo, ang progress mo, o ang milestones na naabot mo. Hindi dahil wala silang panahon, kundi dahil ayaw nilang kilalanin ang pag-usbong mo. Sa loob-loob nila, maaaring nakadarama sila ng insecure o kaya naman ay iniisip nila na hindi mo deserve ang mga narating mo. Minsan may pride silang ayaw isantabi, kaya imbis na makibahagi sa saya mo, pinipili nilang manatiling tahimik. At kung minsan pa, hindi lang basta deadma, pinaparamdam pa nila na ordinaryo lang ang mga naabot mo, na parang hindi ito sapat para bigyang pansin. Ang sakit nito kasi ang tao, natural na naghahanap din ng validation, lalo na mula sa mga taong malapit sa atin. Pero sa halip na suportahan ka, nararamdaman mo ang malamig na pagtanggap o tila pagsasantabi sa kung anumang mabuti ang nangyari sa'yo. Ang hindi pagpansin sa tagumpay mo ay hindi simpleng pagkalimot. Isa itong anyo ng tahimik na paglayo, isang banayad pero matinding pahiwatig na may distansyang unti-unti nilang inilalatag sa pagitan ninyo. Hindi mo man agad may paliwanag, pero ramdam mo, may mali. At kadalasan, ang ganitong kilos kapag pinagsama-sama sa iba pang subtle behaviors ay nagsasabing may nabuo na silang dingding sa pagitan ninyo kahit hindi ito hayagang binabanggit. Number 5, nagiging sobrang critical sila sa maliliit mong pagkakamali. Kapag ang isang tao ay may itinatagong problema o sama ng loob sa'yo, kadalasan, nagiging mas sensitibo sila sa bawat kilos at salita mo. Minsan, kahit gaano pa kaliit ang pagkakamali mo, isang simpleng pagkukulang
isang hindi sinasadyang pagkakamali. Para sa kanila, parang napakalaking kasalanan na dapat punahin at pag-usapan. Hindi na nila tinitingnan ang buong pagkatao mo o ang kabuuan ng iyong intensyon. Sa halip, nakatutok sila sa kung saan ka nagkulang, gaano man ito kaliit. Mapapansin mo na parang lagi kang nasa ilalim ng magnifying glass. Yung mga bagay na sa iba ay pinalalampas lang, sa'yo, pinapalaki, pinapabigat, at minsan pa nga, ginagamit para iparamdam sa'yo na hindi ka sapat o hindi ka kanais-nais. Imbis na tulungan kang itama ang pagkakamali sa paraang makakatulong sa paglago mo, parang gusto nilang ipakita na ikaw ang laging may mali, laging kulang, laging hindi tama. Hindi mo agad mararamdaman ito sa umpisa. Kasi kadalasan, nakabihis pa ito sa anyo ng kunwaring concern o kunwaring tulong. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo ang pattern. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi sapat. Kahit anong effort mo, laging may mali sa paningin nila. At ang pinakamalungkot dito, hindi naman talaga yung pagkakamali mo ang pinupuntirya nila, kundi ikaw mismo bilang tao. Ang pinupuna nila ay hindi lang ang gawa mo, kundi ang presensya mo, ang pagkatao mo, at ang mismong relasyon ninyong dalawa. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat sa pakiramdam kapag may isang taong laging sobrang critical sa'yo. Kasi hindi ito basta simpleng pagsaway o pag-guide. Isa itong tahimik na paraan ng paglayo, ng pagpaparamdam na may hindi sila matanggap o mapalampas tungkol sa'yo. Hindi nila direktang sinasabi na may problema sila, pero ipinaparamdam nila sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpuna, kahit sa mga bagay na hindi mo naman kailangang ikahiya o ikababa ng loob. Kung mararanasan mo ito, mahalagang maging mapanuri ka. Dahil minsan, hindi naman talaga ikaw ang problema, kundi yung unresolved issues na dala nila laban sa'yo. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para sa mga taong hindi kayang makita ang kabuuan mo. Minsan, ang kailangan lang ay maintindihan mong hindi lahat ng puna ay galing sa pagmamahal. May mga puna na galing sa sama ng loob na hindi nila kayang aminin at pinapasa na lang nila sa'yo sa paraang hindi mo agad namamalayan. Number 6, pinagkakalat nila ang mga negatibong bagay tungkol sa'yo sa iba. Kapag ang isang tao ay may problema o hinanakit sa'yo pero hindi nila kayang harapin ito ng direkta, madalas nilang ginagamit ang ibang tao para ipalabas ang nararamdaman nila. Imbis na kausapin ka ng maayos o linawin ang anumang issue, pinipili nilang ikwento ang mga reklamo, puna o sama ng loob nila sa iba. Kadalasan pa, may dagdag o kulay na para bang sinadya nilang palalain ang kwento. Hindi mo man sila marinig na diretsyong naninira, pero mapapansin mong parang may kumakalat na ibang bersyon ng mga pangyayari na syempre hindi pabor sa'yo. Yung tipong binibigyan nila ng ibang kahulugan ang mga kilos mo. Pinapaintindi nila sa iba na may mali sa'yo, na ikaw ang may problema, na ikaw ang hindi marunong makisama o may attitude. Sa ganitong paraan, hindi lang sila basta nagpapalabas ng sama ng loob. Hinuhubog din nila ang perception ng ibang tao laban sa'yo. Ito ang klase ng behavior na sobrang subtle pero sobrang nakasasakit kapag nalaman mo. Kasi hindi lang basta personal na hindi pagkakaunawaan ang nangyayari. Pinipilitan ka rin nilang ma-isolate o mawala ng tiwala sa paligid mo. Mahirap itong maramdaman, lalo na kapag ang mga taong nakakarinig ng kwento nila ay mga taong mahalaga rin sa'yo. Nagkakaroon ng silent tension, misunderstandings, at minsan mas nasisira pa ang relasyon sa mas maraming tao, hindi lang sa pagitan ninyong dalawa. At ang pinakamapait dito, kadalasan hindi mo agad nalalaman. Parang unti-unti mo lang nararamdaman na may nagbabago. Malamig ang pakikitungo ng iba. Nagiging awkward ang mga usapan at parang ikaw pa ang kailangang mag-adjust kahit hindi mo alam kung anong nagawa mong mali. Kaya nakakapagod, nakakalito, at minsan nakakapanghina ng loob. Kung tutuusin, ganitong klase ng behavior ang nagpapakita ng kawalan ng maturity at courage. Kasi imbis na ayusin ng maayos ang problema, pinipiling gumawa ng maliit na drama sa likod ng eksena. Umaasa na ang public opinion ang magdidil sa'yo, hindi sila mismo. Isa itong manipulative na paraan ng pagharap sa conflict. Pasimpleng nananakit, pasimpleng nang iiwan ng marka na mahirap burahin. Number 7, napapansin mong madalas kang nakakatanggap ng backhanded compliments. Sa unang tingin, parang papuri ang sinasabi nila sa'yo. Parang positibo. Pero kapag inisip mong mabuti at naramdaman mo yung tono, yung bigat ng salita at yung pakiramdam pagkatapos, parang may kakaiba. Hindi siya genuine.
may halo. May kasamang maliit na turok ng insulto o pangungutya na hindi lantaran pero ramdam mo sa loob-loob mo. Hindi ito yung klase ng papuri na nagbibigay saya at kumpiyansa, kundi yung papuri na parang may kasunod na tanong sa isip mo. Teka, pinuri ba talaga ako o tinira? Ganito gumagana ang backhanded compliment. Ginagamit nila ang anyo ng pagiging mabait para maiparating ang hindi nila kayang sabihin ng direkta. Sa halip na harapin ang nararamdaman nilang insecurity, galit o sama ng loob, dinadaan nila sa ganitong klase ng pagsasalita. Pinipilit nilang magmukhang civil o casual, pero sa loob nila may pinaparinggan, may itinatagong tensyon. Hindi nila kayang ipakita ng diretso ang problema, kaya nakatago sa mga salitang parang maganda pero may sablay. At kapag lagi mong nararanasan ito mula sa isang tao, hindi mo na kailangan ng ibang palatandaan. Ibig sabihin, may dinadala silang nararamdaman laban sa'yo na hindi nila maipahayag ng maayos. At kahit gaano ka pa kabait, kahit anong effort mong intindihin, paulit-ulit at paulit-ulit mong mararamdaman na parang may laging subtext sa bawat biro nila, bawat papuri nila, bawat komento nila. Hindi ka nila binibigyan ng purong respeto o tunay na paghanga. May laging kasamang patago, may laging kasamang pagdududa, at minsan pa nga may laging kasamang sakit na hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero ramdam mo. Ang ganitong ugali ay isang matinding indikasyon may hindi sila kayang sabihin ng diretso, kaya ipinaparamdam na lang nila sa maliliit at pabulong na paraan. Number 8. Hindi sila genuinely nag-a-apologize kahit may mali sila. Mapapansin mo, kapag may nagawa silang hindi maganda sa'yo, hindi sila marunong humingi ng sorry ng buong puso. Hindi sila marunong magpakumbaba. Imbis na aminin ang pagkakamali, madalas nilang binabaliktad ang sitwasyon. Pinapaliit ang issue o kaya'y dinadaan sa biro para makalusot. Hindi nila kayang sabihin ng direkta at totoo ang sorry, nasaktan kita. O sorry, nagkamali ako. Dahil para sa kanila, ang paghingi ng tawad ay parang pagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Sa loob-loob nila, iniisip nila na kapag umamin sila, para na rin nilang inaako lahat ng sisi at ayaw nilang maramdaman na sila ang mali. Kaya kadalasan, dinadaan nila sa mga palusot, mga paliwanag na sila pa ang biktima o kaya nagsasabi sila ng mga bagay na parang, sorry na kung ganun ang nararamdaman mo. Na kung tutuusin, hindi talaga sorry, kundi isang paraan para ipasa sa iyo ang bigat ng emosyon. Hindi sila nagsosorry dahil naiintindihan nila ang epekto ng ginawa nila. Nagsosorry sila minsan para lang matapos ang usapan, pero hindi dahil taos-puso silang nagsisisi. At kung ikaw ang taong nasaktan, mararamdaman mo yon. Mararamdaman mong kulang. Mararamdaman mong hindi buo ang paghingi nila ng tawad. Kasi ang tunay na sorry, ramdam mo. May kababaang loob, may pag-ako ng pananagutan, at may pagnanais na itama ang mali. Kapag hindi genuine ang paghingi nila ng tawad, parang ang bigat-bigat pa rin sa dibdib kahit nagsosorry na sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman sila talaga humingi ng tawad para sa'yo, kundi para sa sarili nila, para matapos lang ang issue, para hindi sila magmukhang masama. Ang ganitong klase ng ugali ay nagpapakita na may mas malalim silang problema, pride, insecurity, o unresolved anger. Hindi nila kayang harapin ang sarili nilang pagkakamali, kaya ang default nila ay defense mechanism. At kapag paulit-ulit nilang ginagawa ito, pinapakita lang na hindi sila handang ayusin ang relasyon nyo ng maayos. Mas inuuna nila ang pride kaysa sa tunay na koneksyon. Sa dulo ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng tao ay marunong o komportable ipakita ng diretsyo ang tunay nilang nararamdaman. Marami ang pinipiling magpakita ng subtle o palihim na kilos kaysa harapin ang problema ng harapan. At kadalasan, hindi ito dahil gusto kanilang saktan. Minsan, ito ay dahil sila mismo ay nahihirapang hawakan ang emosyon nila. Maaaring may dinadala silang sama ng loob, inggit, tampo, o kahit personal nilang pinagdadaanan na hindi nila maipaliwanag o mailabas ng maayos. Kaya kapag napapansin mong may mga ganitong palihim na pag-uugali sa paligid mo, huwag mo agad personalin. Hindi lahat ng galaw nila ay dapat mong dalhin bilang pag-atake sa iyong pagkatao. Sa halip, gamitin mo itong oportunidad para obserbahan ng mas malalim. Ano ang dynamics ninyo? May hindi ba napag-usapan? May nasaktan ka ba nang hindi mo sinasadya? O baka naman sila mismo ang may internal struggle na ikaw ang napagbubuntunan?
Napakahalaga ring maging mindful kung paano ka magre-react. Hindi lahat ng tensyon kailangang sabayan ng galit o away. Minsan, sapat na ang distansya, sapat na ang pag-intindi, at kung kinakailangan, sapat na rin ang tahimik na pagbitaw. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang ipilit kapag malinaw na may lamat na hindi nila gustong ayusin. At higit sa lahat, huwag mong hayaan na ang hindi magandang energy ng iba ay makahawa sa'yo. Hindi mo kontrolado ang galaw at emosyon nila, pero hawak mo kung paano mo pipiliin ang kapayapaan mo. Piliin mong maging mahinahon, maging mabuting tagamasid, at huwag hayaang mawasak ang katahimikan mo dahil sa gulo na hindi mo naman pinasimulan. Tandaan mo, hindi mo kailangang laging ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng ibang tao. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na paglayo at sa pagpili ng sarili mong kapanatagan. Dahil sa dulo, ikaw at ang sarili mong kapayapaan pa rin ang pinakamahalaga. Kung napansin mo ang ilan sa mga subtle behaviors na to mula sa mga tao sa paligid mo, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Piliin mong protektahan ang peace of mind mo at huwag hayaang sirain ito ng hidden negativity ng iba. Kung gusto mo pa ng ganitong mga content na tumutulong sa'yo maging mas aware at emotionally strong, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan. At kung may naisip kang specific na karanasan mo tungkol dito, ikwento mo naman sa comments. Gusto kong mabasa yan.